Hello, hello mga kabisi. So nakikita nyo nga yung upuan na yan, 'di ba? Upuan at saka table. So story time muna tayo. So kami nga ay umuwi nga na naman para magbakasyon sa Pilipinas. 'Di ba nga umuwi para magbakasyon, para magpahinga. Pero bakit kaya ganun? Lagi kang naghahanap ng tatrabahuin. Okay pa naman talaga ang kulay niya, pero talagang kating-kati din kami na walang magawa, ano? Kasi feeling namin, yung bakasyon namin, yun yung mga pagkakataon na magawa namin ang mga bagay-bagay na hindi namin magawa pag nandito kami nga sa abroad. Excuse me, ano ba yan? Inubo ako. So, napagdiskitahan nga namin yung table at ang aking upuan na kulayan. Lagyan ng makulay na kulay. Makulay na kulay. So, gawin namin siyang colorful para hindi masyadong boring ang aming terrace. Yan kasi ang aming paboritong spot in the morning. Yan kami nagkakape-kape. So, feeling namin parang ang boring na nung upuan at saka table. Kaya gusto namin tuloy kulayan ng colorful na kulay. Ayan. So, napagdiskitahan nga ni B. Bumili nga siya ng mga maliliit lang na portions ng paborito naming mga kulay at yan nga ang kanyang ikukulay doon sa table. At ipagpatuloy ko nga ang aking mahaba-haba na story time. So ayan na nga, mayroon kaming bagong kapitbahay. May nakatira na doon sa kapitbahay namin at meron silang aso na apaka-cute. And ito na nga, itutuloy ko muna ang aking pangingialam sa ginagawa ni B at ituturo ko kayo sa loob ng bahay. Ito ay voice over lang at i-voice over ko lang kung ano ang tinututukan ng aking camera. At pagpasensyahan nyo na nga yung gulo ng aming bahay dahil hindi pa nga kami talaga nakakapaglinis. Char. Bakasyon nga, diba? Hindi kami maglilinis. Nasa bakasyon kami eh. Lalamon lang kami, charot. Ayan, at mayroon nga nakita si B na bagungon. Grabe, lips to lips ako niyan mga B. Ang sarap. So, ginataan nga ni B yung bagungon. Ay nako, namimiss ko tuloy yung lasa niya. Ang sarap. Nilagyan niya yan ng malunggay. Gata sa malunggay. At talaga namang ang tataba. At grabe, kamuntik kong makalimutan ang aking pangalan nung matikman ko nga naman talaga itong bagungon na sinasabi nila. Sa amin yan sa Ilocos area, ang tawag dyan ay suso. Okay? Suso, mabilis ha? Suso. At yan, may nagbigay pa nga ng mangga at mga prutas. So actually, yung mangga nga ay galing doon sa uma nila B at dinala lang sa amin. At syempre, dahil nandyan na yung mangga, hindi ko na mapipigilan mga kabeshi, ako ay kakain na. Bahala na si B kung anong niluluto niya, basta ako kakain na ng mangga. At may dala-dala nga akong masarap na bagoong galing ng Pangasinan naman. Pasensya na at habang nakikita ko na naman itong ginagawa kong mangga ay naalala ko talaga yung lasa mga kabeshi. Talaga namang namimiss ko na naman. Daridangan. Daridangan ang tawag yan, yung medyo makunig-kunig pa siya talaga. O, diba? May yellow crunchy. Ay nako, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kasi talagang bigla kong naalala yung lasa ng mangga. Grabe, hindi ko na talaga napila ng sarili ko mga kabishi, kaya imbis na tulungan ko si B sa pagluluto ay nilantakan ko na lang ang mangga. At syempre ito kasi yung mga pagkain na hindi nga natin nakakain pag tayo nga ay nasa abroad. Kaya naman pag yan ay dumadating, alam nating fresh na fresh yan, kaya naman banatan natin kaagad-agad habang ito ay fresh pa. Ayan, ganyan ako magbalat. 'Di ba yung iba pabaliktad magbalat? Ako pa ganyan. Marami yang nagtatanong, bakit daw yung talim ng kutsilyo ay papunta sa akin, hindi palayo sa akin? Well, anyway, kanya-kanyang trip lang yan. Diyan ako sanay, diyan ako lumaki, ganyan ako mag-cut, at hindi ako mahilig ng tagtaran. Gusto ko lahat ng kinakat ko ganyan, kamay-kamay lang. O, diba? Mahilig sa kamayan. At medyo natagalan nga ako magbalat mga kabishi ng mangga kasi naman yung amin ding kutsilyo ay sobrang talim. O, diba? Sa sobrang talim, pag dumiretso yung kutsilyo sa katawan ko, baka mabwisit lalo ako dahil hindi man lang niya ako makat-oy. Masasaktan niya lang ako pero hindi ako masusugatan. Char. At sa sobrang ang talim ng kutsilyo ko, hindi ko din talaga inisip talaga or naisipan man lang na
ano ba tawag dun sa Tagalog? Yung hasain, ayun ba yun? Yung hasain para tumalim. O, 'di ba? Ang galing kong magtagalog. Hindi naman po kasi ako talaga purong Tagalog. Mix po ako. Mix. Char. Feeling mix. Mix ka na, no? Tama na. Baka okrayin ko pa sarili ko o gayahin nyo pa. Ayan na nga at nakapagbalat na nga ako ng isa at ini-slice ko na nga. So, actually, ganyan talaga ako mag-slice ng mangga. Yung iba sila mag-chop-chop, no? Yung parang pahaba. Pasensya na ako lumulunok-lunok pa. Ayan, no? Yung bagoong na galing ng Pangasinan. So, pag galing talaga ako ng La Union, lagi ako bumibili doon ng bagoong kasi siguro yun talaga ang gusto ng panlasa ko, yung bagoong Pangasinan. So, ayan na nga, takam na naman ako. Namimiss ko na naman kasi tuloy yung mangga at bagoong. At hindi pa dyan natatapos mga kabishi. Ayan, ako pag kumain ng mangga, hindi lang bagoong ang kasama. Kailangan may suka. Sandali, lunok lang ako ulit. Sukang Ilocos mga kabishi. So, yan ay hindi dapat mawala. Pag ako talaga umuwi, yung mag-partner na yan ay lagi kong binibili. Dadalhin sa Northern Samar at dadalhin sa Singapore. Of course. Siyempre, may extra tayo niyan. Kailangan mayroon tayong dala papuntang or pabalik ng Singapore. So, ayan na nga. Takam kayo. O, kain na. Kuha na, kain na. Ayan, at uupo nga ako at bubuelo, no? Bubuelo ng lamon ng mangga. Ayan. Takam na takam talaga, 'di ba? Hindi ako maiistorbo kahit sino pang dumating diyan. Ang importante ay makakain muna ako ng mangga. Tingin ako ng tingin kasi may dumarating, wala muna akong pake, wala muna akong kausap, wala muna akong kilala. Dahil ang kilala ko lang ay ang mangga. Char. Ang sarap kasi talaga mga kabishi. At habang ang ini-enjoy ko ang mangga na yan, diyan lang kayong mainggit. Char. Alam po naman yung iba dyan ay marami ding mangga. May mangga din naman sa abroad, mga kabishi, Pero iba kasi talaga yung bagong pitas. Iba din yung talagang Indian mango ng ating lupang sinilangan, 'di ba? Kaya naman in-enjoy ko talaga ito. Halos araw-araw, 3 times a day ko yata kinakain. Kasi ang dami naman talaga yung dinala ng pamangkin ni B. Yan. Naku, ito na naman ang aking lunok. Naglalaway na ako talaga mga kabishi. Ayan, enjoyin nyo na lang. Pati yung Tagalog ko na enjoyin, matigas na. Enjoyin nyo na lang. Same din, 'di ba? Sige, kain na. At natapos na nga ako kumain ng mangga, mga kabishi. Kaya binalikan ko naman ngayon itong ginagawa ni B. At ayan na nga ang kanyang natapos. Nakailang layers na rin siya. Layers ba tawag? Sana yung green? Basta nailagay na niya yung mga kulay na gusto niya. So, inano pa namin, kinalculate pa talaga namin mga kabishi kung ilang kulay ang isang, ilan ba yun? Ilang layer ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan, pinakwenta-kwenta pa namin para malaman namin or yung kulay hindi sobra sa isa. Char. Okay, yun na nga. Ayan, di ba? Tapos na, pinapatuyo na lang namin. Tapos na yung table. Di ba? Hindi na boring. Nagkakulay naman talaga. Iba din naman kasi talaga. Continue naman today. Yung upuan naman. Kanina, diba? Medyo boring na nga din naman yung kulay niya nung una. Diba? Diba? Ang ganda din ng outcome. Tapos yun yung mesa. Alam niyo mga kabeshi, ang kwento nitong upuan at table na nabili ko lang to ng second hand sa Carousel. Yan na naman tayo. Ang cute na, no? Kasi gusto para ko talaga, magkabuhay. bago pa matapos yung bahay namin, gusto ko talaga magkaroon ng ganyan sa aming terrace. Tinignan ko yan sa IKEA mga kabishi, medyo mahal. Okay, yung terrace. Upuan lang is $39. Baliktad. Yung upuan lang is $25 plus yung table niya is $39. Kaya naman nung may nakita ako na nagtitinda sa Carousel ng mura lang, 25 na siya all together. Diba? Ang saya. So, ayun na nga, umalis si B, pero bumalik na siya ulit. Diba? Ang bilis lang ng transition natin. At ayun, meron siyang nakuhang buko. At syempre, pag may buko, wag nating sayangin ang juice. Kasi yung juice ng buko ay maganda sa katawan. Yan. Ipiplex ko pa talaga, no? Ipiplex ko pa ang buko. Ayun na nga yung lubi. Yun naman ay panggata doon sa bagungon na ulam namin mamaya. Ayan. Binalatan na ni B. Hindi ko nga na video ang kanyang pagbalat-balat.
Ayan na nga at ikakat na nga niya. At expert na nga si B sa ganito mga kabishi kasi nga lagi kasi silang naggagata. Ay tinapon, ay sayang, itinapon ang sabaw. Akala ko nakuha ko yung sabaw nun. Sa bagay meron natin kasi akong sabaw ng nyug na isa pa. So anyway, at yun na nga. Yun nga ay gagaya nga ng sabi ko, sanay na nga si B sa pagkat at pagbalat ng mga lubi at mga nyug kasi nga yan nga ang lagi nga nilang kinakain. Yan ang ginagamit nilang panggata at pangluto. Kaya ayun, flex ulit ng juice. At sabay flex na rin ang labahan. Char. Ayun, gusto kong huliin yung mga manok ng kapitbahay. Laging nangangapit bahay sa amin. O hanggang dito na lang mga kabishi. Thank you for watching. Bye!